Hindi ko na maalala kung kailan ko huling nakita ang araw. Oo, pwede ko naman tingnan sa kalendaryo, pero yun na nga ang punto ko. Para sa mga hindi nakakaalam, sa mga probinsyang nasa kabundukan ng Hilagang Luzon, sobrang aga dumidilim tuwing taglamig ng ulan. Kapag makulimlim, na halos palagi, pwede nang magdilim bandang 4:00 pa lang ng hapon. Masama na yun kung normal ang trabaho mo. Mas lalong impyerno kung panggabi ka. Panggabi ako ng 10 oras, Lunes hanggang Sabado. Mula 7:00 ng gabi hanggang 6:30 ng umaga kung isasama ang 30 minutos na break sa gitna. Ang pabrika ang nag-iisang trabaho sa loob ng 2 oras na biyahe mula sa kubo ko sa bundok, kaya wala akong ibang mapili. 60 oras sa isang linggo ay nakakapatay, pero doblet kalahati ang bayad sa overtime, kaya hindi kami masyadong nagrereklamo. Nasa kalagitnaan ako ng 20 anyos, walang asawa, walang anak, walang naghihintay sa akin kahit sa bahay. Plano ko sanang makaipon para makalipat sa Baguio at makapasok sa tunay na mundo. Hindi nangyari yun. Natrap ako sa night shift. May mga kakaibang bagay na nangyayari sa dilim. Kapag flashlight na lang ang ilaw na nakikita mo araw-araw, nagsisimula kang makakita ng mga bagay na hindi ka siguradong kung totoo. Hindi UFO o multo, maliliit lang. Una, sa gilid ng ilaw ng sasakyan na parang biglang nawawala. Mukha ng tao sa anino ng puno galing sa ilaw ng bakuran. Ang mundo nagiging parang itim at puti sa hamog at ulan. Sanay na ako doon, pero ang nakita ko sa dilim, hindi iyon guni-guni. Enero 7 iyon, Sabado, huling shift ng linggo. Papasok ako sa trabaho nang mabangga ko ang isang baboy ramo. Gaya ng ginagawa ng kahit sinong taga-bundok, sinigurado kong patay na ito at isinakay ko sa likod ng truck ng pabrika. Hindi na yun bago sa akin, may bulbar pa nga ako sa harap. Hindi iyon ang kakaiba. Ang kakaiba ay ang sumunod. Pagkatapos ng unang 3 oras, break namin. Lumabas ako para manigarilyo at silipin ang baboy. Sa likod ng truck, balahibo na lang, isang kuko at malaking lawa ng dugo ang natira. Naisip kong baka hinila ng asong gubat o ninakaw ng isang residente, pero bihira lang ito sa panahong iyon at iniiwasan ng mga tao at hayop ang pabrika. Baka kinuha ng pulis? Posible, pero walang citation sa windshield ko. Naputo lang iniisip ko nang tumulo ang abo ng sigarilyo sa dugo. Nabalik ako sa realidad. Kailangan ko nang bumalik sa linya. Sa biyahe pa uwi, sobrang kapal ng dilim. Walang buwan, makulimlim, maulap. Mabagal akong nagmaneho. Ang daan papunta sa bahay ko ay malayo sa sibilisasyon. Puro gubat, tapos biglang may malalaking clearing. Sa isa sa mga yon, bumukang hamog at parang may taong nakatayo sa gitna. Nang tignan ko ulit, wala na. Pagdating sa driveway ko, parang nagsasarahan ng mga puno sa paligid. Parang mga mabutong kamay na sumusunggab. Pagod na pagod ako. Inisip kong pagod lang ito, pero nang pumarada ako, may patay na baboy ramo sa tabi ng kamalig. Kinain na at kulang ng isang kuko. Pumasok ako agad, nilak ang lahat. Hindi ko na binuksan ng generator. Nagsigalang ako sa kalan, nagpainit ng sardinas at natulog. At bago ako tuluyang nakatulog, may narinig akong parang may sumusubok magbukas ng pinto. Dahil sa sleeping pills ko, parang dumaan lang ang linggo. Bangungot ang panaginip ko, mga baboy ramo, mga lalaking baliw,
araw na nagiging dugo. Pagkagising ko, Lunes na ng hapon. Tumawag ako ng sick leave. Hindi maayos ang pakiramdam ko. Gusto kong malaman ang nangyayari. Kaya Lunes ng umaga, nagpunta ako sa bayan. Madilim pa rin kahit tanghali. Bumili ako ng dyaryo. Karamihan kalokohan, aswang, kulto, multo. Pero may isang balita tungkol sa mental hospital. May pasyenteng nakatakas. Dating pulis daw, matanda na, malakas, kinakain ng daliri ng mga tao. Pinatay at kinain daw ang pamilya niya noon. Pumunta ako sa library. Doon ko nakita ang kaibigan ko, si Arman. Tumakas daw, sabi niya. Pero malamig ngayon, baka patay na. Siguraduhin ko lang, sabi ko. Pauwi na ako nang makita ko ang isang lalaki sa gilid ng daan. Pulang flannel, gray na beanie, mahabang balbas. Hinitch niya ako. Nang makita ko ang mukha niya, binilisan ko agad. Kinabukasan, pauwi na ako mula trabaho, may katawan sa kanal. Lumapit ako. Lalaki. Nakapatong sa patay na aso gubat. Kumakain. Umungol siya. Sinugod ako. Hinataw ko siya ng itak. Bumagsak siya, pero bumangon ulit. Sinaksak niya ako sa hita. Gumapang siya papunta sa akin. Itim ang mata. Walang puti. Walang iris. Itim lang. Kinagat niya ang binti ko. Sumigaw ako. Tapos may sumigaw na, "Hoy! Tigil!" Si Arman iyon. Pinaputukan niya ang lalaki. Tumakbo ito sa gubat. Umuunggol na parang hayop. Nagising ako sa ospital. Putol na ang binti ko mula tuhod pababa. 6 na buwan na ang lumipas. 8 tao na ang napatay niya. Hindi pa siya nahuhuli. Nakatira ako ngayon sa Baguio. Hindi na ako lumalabas kapag madilim. Laging bukas ang ilaw. Pero kapag bagong buwan, kapag makulimlim ang langit, may naririnig pa rin akong kumakatok sa bintana. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.